kaugnay pa rin sa nangyaring brownout sa ilang panig ng Quezon City kagabi. Makakausap natin sa linya ng telepono si Assistant Secretary Mario Barasigan ng Department of Energy. Magandang gabi po, ASEC Barasigan, si Dominic Almelor po ito ng PTV Ulat Bayan Weekend. Magandang hapon po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga taga-subaybay. ASEC, ano po yung mga naging dahilan ng brownout kagabi? Gaano po kalawak yung mga naapektuhan, ASEC? Bali, may mga karagdagang pong mga planta na nagkaroon ng outages. Maliban pa po doon sa mga planta ng kuryente natin na naka-outage pa bago dumating yung bagyong Agon. Yung mga planta rin po na naapektuhan ng bagyong Agon. At yung po mga planta na bumigay po nitong araw po ng Sabado. May karamihan po yan, kaya malaki po ang naging kabawasan sa supply ng kuryente natin. At ang apektado po ay ang buong Luzon grid. ASEC, magpapatupad po ba ng rotational brownout habang bagsak pa yung ilang planta na sinasabi po ninyo? Maraming salamat po sa katanungan yan. Sa ngayon po, marami na rin po naman ang nakabalik na sa serbisyo ng ating mga planta ng kuryente. Yung pong meron pong magilan-gilan tayong mga natural gas plants na ito po ay tuluyang nagkaroon ng full outage, pero sa ngayon po ay mga nagsibalik na. Ganon din po yung ibang planta natin na naapektuhan ng bagyong Agon, kagaya po ng Pagbilaw, 2 units na po ang online at bukas ay inaasahan pa rin natin na madaragdagan pa ito ng kanilang unit 2. Ganon din po sa ating mga planta na kuryente na naka-outage na, bukod pa po, bago pa po dumating yung Typhoon Agon, may pa isa-isa po, padalawa, na mga planta na nakakabansa. Kung saan po ang ating po supply, sa pagtansya po ng ating system operator kaninang umaga, mga bandang alas 10 po, ay naibalik na natin sa level po na 14,000 megawatts. Kung kaya bukas po, tatapat hindi pa rin tayo nakakasigurado, kung patuloy po yung pagbalik sa serbisyo ng mga plantang inaasahan natin bukas, hindi po natin inaasahan na magkaroon ng red alert. At kung sakali magkaroon po ng yellow alert, hindi po ibig sabihin nito ay magkakaroon ng rotating brownout. ASEC, ilang planta po ba yung bumagsak at hanggang ngayon at hanggang kailan po natin inaasahan na magiging normal na yung sitwasyon, ASEC? Yung po mga planta natin na nagkaroon ng outage, mula pa nga po nung mga nakarang panahon, dumaan ng bagyo at saka kahapon, umabot po yan ng mahigit 20, no? Mahigit po 20 planta. Eksakto po, mga 22 plants po yung naka-outage. Kasama pa po yung 7 planta na may kabawasan po o yung tinatawag nating derated plants. Kung saan ang kapasidad po na nawala sa ating linya ay umaabot po ng halos 4,400 megawatts. Subalit, sabi ko nga po sa inyo kanina, nakabalik na po yung ibang mga planta natin at halos 2,000 na lang po ang inahabol nating kapasidad na sana'y makabalik pa muli sa serbisyo. ASEC, base po sa timeline ninyo, hanggang kailan po natin mararanasan ang manipis na supply ng reserba ng kuryente? Sa ngayon po naman, nakikita natin nasa pangalawang linggo na po tayo ng Mayo, kung saan hindi na po masyadong mainit. Hindi po kagaya ng inaasahan natin. Mukha pong mas nauna yung mainit na panahon natin noong Abril. Kung kaya't hindi po natin nakikita na magkakaroon pa tayo ng mga red alert, although may posibilidad po na magkaroon tayo ng yellow alert. ASEC, karagdagang panawagan na lang po at abiso po sa ating publiko. Patuloy po maraming po salamat sa pagkakataon. Patuloy pong nananawagan ang ating kagawaran ng enerhiya na sana po ay mag-conserve o magtipid tayo sa paggamit po ng enerhiya, hindi lang po ng elektrisidad. Dahil tayo po, pamamagitan nito, nakakatulong po tayo para maging stable at supply ng ating enerhiya. Bukod pa po dyan, nakakatulong din po ito sa ating bulsa. At tandaan po natin, kung sakali man po na matapos na itong El Nino at saka tag-init, papasok naman po tayo sa panahon ng tag-ulan at maaari po magkaroon din tayo ng La Nina umpisa po ng July. Kung saan po, kasama din natin binabantayan ang matinding pag-ulan na pwede pong magiging resulta ng pagbaha. Kung saan, sana po ay hindi rin ito makaapekto sa ating serbisyo ng kuryente. Kaya kami po yung nananawagan palagi sa ating mga konsumidor
wastong paggamit lang po ng kuryente. Maraming salamat po sa ating lahat. At maraming salamat po, ASEC Mario Marasigan ng Department of Energy. Magandang gabi po, sir.